Mga kababayan, ma'am sir, this is Jam the Filipino channel lang yung pamingkot. So today is January, February, March, December 16, 2025. At tayo ngayon napupunta dyan sa may Jollibee, Shell at sa Buendia po yan. At Buendia, Makati. At dadalhin po natin sa may saan to? Key Search Asia Consulting sa may Valero Bel Air, Makati po yan. Okay, magwawalik po tayo mamaya konti po pang nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organisasyon sa government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito naman po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, magwawalik po tayo mamaya konti po pag nakuha na po natin sila. Bilis, bilis po. Ma'am Chloe po, tawag po ba? Grab. No, name po, Ma'am Chloe po. Hindi ba po ako nandun? Hindi, no? Hindi, pwede pala dyan. Pwede pala. Akala ko hindi pwede kumanan dyan. Huwag na tayo mag-safety net. Huwag na tayo maglokohan. Huwag na tayo maglokohan. Ilipat na sa UAC. Gagawa ka pa ng sakit ng ulo. Kaya alam naman natin pag nag-implement yung politiko, eh wala namang masinong mangyayari. Bakit kung ganito ang ating pag-uusap dyan, kung makalusot man yan, dapat ipito yan, ipangakot sa Marcos. Ako kasi lala, eh 40 years ako nagpa-practice eh. Nakita ko ba nag-improve? Ang sumisira ng ating healthcare, eh politiko. Huwag na tayong magkabuhan. Itong biggest blood control project natin, itong papalpakan ng ating healthcare, ayan ay papakialaman ng mga politiko. Eh ngayon, kung mahina ang dibdib ng ating DOH Secretary, eh talagang ganyan na mangyayari. Dapat ipaglaban mo kasi chairman of the board ka ng PhilHealth. I-recommenda mo sa Pangulo, boss, lipat na natin yung mga ibig sa PhilHealth para hindi tayo magkagulo. Tapos magawa ng politiko yung job niya bilang legislator para hindi na makialam. Parang ang linaw nung na-zero budget ang flood control, naghanap ng pagnanakawan. Kaya 100% ang itinaas nitong by 5th na budget from 20 to 50. Correct. Naghahanap sila ng uling pagnanakawan at nakita na naman nila itong flood control. Kita naman eh. Kitang-kita naman eh. Hindi naman tayo pinanganak kahapon eh. Parang hindi lang mahiya naman kayo, talagang walang yan eh. Walang yan. Wala na. Sagad na sa buto itong mga to. Kaya kung hindi lalaban ng Pilipino dito, eh talo tayo dito. Alam nyo mga kababayan, huwag kayong pupura pa. Mula ngayon hanggang December 31. Huwag nyo kakalimutan ng Executive Secretary ngayon, siya ang nagnakaw ng 60 billion. Sa PhilHealth. Hindi naman nagnakaw, nilipat. Pinanik sa treasury. Sito. Okay na. Ngayon,
yung nag-approve ng budget last year, wala na. Si Executive Secretary Bertamin, si Amena, ang natira na lang si BBM at si Secretary Recto. Now, do you think hindi i-define uli ang PhilHealth? Zero ang PhilHealth last year eh. Sino ang protagonist last year na nandyan? Okay. Doc Tony Lechon, salamat po sa oras ninyo at pagpapaliwanag. Ingat. Okay. Dr. Tony Lechon, Health Reform Advocate. Nasisira yung signal niya. 9:51 oras natin, one-on-one. Walang personalan. One-on-one. Walang personalan. Vibe Hug Care. Hello, Cream Silk Vitamin Boost. Pinalagyan with 30% more. Versus 10 ml Unilever sachet. For all day, no hug. It's a non-conditioning shampoo and with regular use for up to 24 hours. But Cream Silk Vitamin Boost every day. Crimson. Use Crimson Vitamin Boost Conditioner every day. Ang tulong ng immunity na hirap lumaban sa sipon. Matagal ko maling sa sipol symptoms. At tagal ko maling sa sipol symptoms. Versus immunity na nag-Neozep D plus Forte, now with zinc. Pinalabas laban sa sipon virus. Pinalabas laban sa sipon virus. Pinalabas laban sa sipon virus. Pinalabas. Sa Neozep D plus Forte with zinc, pinalakas ang immunity versus previous formulation para bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Kaya balik saya sa mga gusto mong dito sa ginawang ito sapagkat napaka-specific at ang batas na nga ng PhilHealth so kung gagamitin ito tapos ganun na lang mangyayari and nobody will be held responsible or accountable for this talagang ano na naman yan lulong ko na naman in the future ang ating problema Professor? sa mga corrupt practices. Professor, susundan ko lang yung inyong binanggit kanina na itong 60 billion na kinuha sa PhilHealth ay ginamit sa mga flood control projects. Now, paano nyo po? By deduction po ba yun? O you really have records na nagsasabi na doon na napunta ito? Hindi po, merong ilang mga nagsasabi, lalo na narinig kong interview kay dating Justice Supreme Court Justice Carpio. Ganun ang kanyang assessment, no? Kasi nilagay daw doon sa mga so-called unprogrammed funds at yung mga kongresista o congressmen at including some senators na naglagay nito palagay niya, nilagay ito para mapuntuhan yung mga insertions nila. So, at sino ang makikinabang doon sa insertions nila? Kundi sila rin, di ba? Kasi sa pamagitan ng insertions na ito, nagkaroon sila ng mga special na projects doon sa mga iba't ibang lugar kung saan pwede silang makialam at makinabang. So, ganun ang So, well, not necessarily flood control lang, pero mainly flood control projects among others. Sino po, Professor, ang inyong mga tinatawag na officials who are held responsible? Well, unang-una, yung no less than the former Secretary of Finance. So, kasi mismo ang Supreme Court na rin ngayon ang nagsabing illegal and unconstitutional itong kanyang ginawa. Kaya, in a way, technical na aming lingwahe, itong behavior na ito ay technical malversation. So, kasi yung fondong ito na specifically para sa mga membro ng PhilHealth, gagamitin mo for another purpose, outside any legal mandate, para na rin yan, halimbawa yung kasi marami sa mga nasa gobyerno members ng GSIS, di ba? Kasi nagko-contribute regularly, monthly para dito sa pondo ng GSIS. Parang kasi yung GSIS funds na meant for retirement benefits of government employees, gagamitin mo sa ibang purpose, na wala sa kanyang legal mandate o constitutional mandate na gawin.
And in the first place, walang legal walang legality yung ginawa ni former Secretary of Finance Recto dito sa pag-transfer na ito, no? Kasi yun nga, mga masama pa dito, gina-justify pa as if tama, pero ito, well, with the decision of the Supreme Court, talagang malinaw na wala sa lugar at unconstitutional itong ginawang aksyon na ito at kailangan ibalik itong pera. Yun lang, kailangan ibalik, kailangan binalik dito mula sa 2025 budget. Hindi yung iniisip nilang kukunin pa sa 2026 budget para magiging double whammy yun eh. O kaso, bro, nagamit na eh. Diba, nai-allocate na nga sa ibang mga proyekto, etong kinuha na 60 billion. How are we gonna get it back? May pagkukunan kasi di ba natutuboy ngayon yung mga kung sino yung mga may kinalaman din sa mga anomalya. Kung may marirecover, ano bang marirecover ng pamahalaan dito sa mga may kinalaman dito sa flood control na skandalong ito, dapat yan gamitin. But, well, among others, dapat managot pa rin yung mga responsible patay dito sa mga investigasyon na ginagawa ng ICI at saka ng iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan, including especially the Office of the Ombudsman. Also, si Finance Secretary Ralph Rector pa lamang po ang inyong pinatutukuyan na dapat ay makasuhan? Well, pati yung mga natukoy na mga ilang mambabatas, no? Na may kinalaman dito sa mga insertion at possibly yung kanilang connection na pinakinabangan ng kanilang mga contractistang mga kumpanya. So yung may ties din po sa flood control, bro. Yes, flood control. Para kasi yan ang talagang mukhang lumalabas na ginatasan talaga nila ng gusto among other projects ng DPWH. Kaya dapat yung, kasi malaki yan eh. Yung marirecover dyan, kasi ngayon meron ng ilang mga na pumapayag na maging state witness at sinasauli yung pera. Yan, ibalik, isama yan sa ibalik. No, sa mga sa pondo ng PhilHealth. Apo. Prof, sa mga talakayan online, sa mga gaya namin ni Rica na hindi naman talaga marunong sa mga usaping legal, ano po, ang tanong nila, bakit hindi sinabi ng Supreme Court na dapat panagutin din yung mga nag-transfer yung 60 million? Bakit sinabi lang na ibalik na lang yung 60 million na parang ang lumalabas, this is an issue that is administrative lang. Kasi yung, I think yung yan yung batay doon sa petition yata ng yung ginawang petition dito sa questioning the legality ng fund transfer. Nakafocus yata doon sa issue kung legal or constitutional itong fund transfer na ito na ginawa at kung authorized yung Secretary of Finance noon na gawin itong transfer na ito. Kung may legal basis yung kanyang action. I think doon nakafocus yung yung kanilang petition. Kaya yun ang inano ng petition ng Korte Suprema. Hindi naman kasi hindi unlike regular na mga korte na meron kang talagang specific na tao ina-accuse para mahusgahan. Hindi gano'n. Ang inaano lang yung constitutionality ng action. Kaya doon umaksyon at nagdesisyon ang Korte Suprema. Opo. Sinasabi sa report na hindi nirurule out ng Malacanang through the Solicitor General ang pag-aapila dito sa desisyon ng Korte Suprema. Kung sakaling matuloy yun, aabutin na naman tayo ng siyam-siyam. Paano pa kaya ibabalik yung 60 million? Kapag inumakan ka ng ilang buwan halimbawa at nasa 2026 budget na tayo. Ata yung juices. Yun nga yung dito, ang problema pa pag makakagal ito pagitan ng ganyan mga appeal, no? Yun nga, sa ating sistemang panghustisya, talagang mabagal. No? Kaya, pero yung warning ko lang, yung kung mauulit na naman, kung katulad na nangyaring we let go of this
of the people accountable, tapos walang papaparusahan sa ganitong klaseng mga aksyon o behavior. Doon na. Sigurado ako, hindi magtatagal, meron na namang mangyayari at mauulit itong mga ganitong mga anomalya at lalo pang bigger ang scale. So, bigger ang scale. Opo. Okay, Professor, maraming salamat po at we are grateful for your insight. And talk to you again soon, sir. Sige, maraming salamat din, Peter, at maraming salamat din, Rika. Thank you, Professor. Merry Christmas po. All right, si Professor Ronan Sipulan, Chairperson ng Center for People Empowerment in Governance and Defense Analyst and former Professor on Public Policy ng Go UP Fight. Ang dami din ang naka-UP na nakausap natin lately. Do, kabayan! Do, sunod na! Kasama si! Ano, mag-tusis na tayo? Nakakita ko nga bang alam. Sina 25. Andito na po sa balik. Marami to, ba? Ano ka ba? Maximum 25. A day? Isang luwa. Isang luwa, hindi ko na-try yun. Dalawang luwaan mo. Ang alam ko, 50. Pero yung Dalawa machine ako, kaya ginagawa ko. magluwal lang, 25 Eh, para lang. dalawang transaction ka lang. Kung 50 ako kuhain. Lagi ako sa 5 transaction. Ako lagi tuloy. Ngayon may natutunan ka na naman. Diba? Maganda sa araw natin. Oy, grabe. Na natin sila. So, maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli, ingat. God bless. Paalam po.